Ma-inspire naman tayo ngayon sa kwento ng isang guro at founder ng isang youth volunteer group. Panoorin po natin ito. Totoo nga na malayo ang iyong mararating kung mahal mo ang iyong ginagawa. Katulad na lamang ng kwento ni Reynald J. Belen o RJ na bata pa lamang ay pangarap ng maging isang guro. Ang kanyang pagmamahal sa edukasyon ang nagtulak sa kanya upang maging isang ganap na guro at makapagtapos ng kanyang master's degree in education with first-class honors sa University of Melbourne sa Australia. Ito rin ang nagbigay daan sa pagbuo niya ng isang non-profit organization na Sikat Aurora. Ang Sikat Aurora, isang youth-led and volunteer-run organization na nagsimula noong August 2021. Layunin nitong magbigay ng libreng after-school program sa mga kabataan upang mapahusay pa ang kanilang pagbabasa at pagsusulat. Ilan sa kanilang mga programa ang Abot Ko ang Libro, ang Batang Kali Program, Lakbay Kwentuhan Caravan at marami pang iba. Nagsasagawa rin sila ng mga donation drive. Sa ngayon, mayroon na silang mahigit 800 batang natutulungan. Kabilang na mga katutubong agta sa Kasiguran Aurora. Aabot na sa mahigit 200 youth volunteers naman ang katulong ni RJ sa misyong ito. Malayo na ang narating ng simpleng pangarap at pagmamahal ni RJ sa edukasyon at kabataan. At ngayon makakasama po natin live via Zoom mula pa sa Baler sa Aurora si RJ Belen, ang founder ng Sikat Aurora. RJ, magandang umaga. Hello po, magandang umaga po Miss Diana. Isang magandang umaga at isang makakabataang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Isang makakabataang umaga. First of all, congratulations RJ! Kamusta ang pakiramdam na makapagtapos sa prestigious University of Melbourne sa Australia? At I wonder bakit Master of Education in Equity, Diversity and Social Change ang napili mong pag-aralan, RJ? Yes, so maraming salamat po. Siyempre po napakasarap sa pakiramdam na alam niyo po yun, makapagtapos ng master's degree sa University of Melbourne. Tinuturing ko po itong isang karangalan at syempre malaking pribilehiyo at hangad ko po na gamitin yung pribilehiyong ito dun sa pagbibigay solusyon pa dun sa mga hamong kinakaharap ng ating lipunan, lalo na po dun sa larangan ng edukasyon, sa karapatang pantao at sa kung ano mang kaugnay ng aking expertise. So pinili ko po yung Master of Education kasi bata pa lang po talaga ako, hangad ko na magkaroon ng degree sa education. Kinulang lang po ako nung lakas ng loob nung college na mag-shift from public administration to education. So I made it a point na after na kung mag-masters man ako, if ever, education po yung kukunin ko. Kasi aligned din po doon sa ginagawa ko sa Sikat Aurora, doon sa tinayo ko pong non-profit organization dito sa probinsya namin. Well, sino bang naging inspirasyon mo rin sa iyong pangarap na maging isang guro, RJ? Napakarami po, pero I think kung babalikan ko man po kung sino po yung mga naunang nag-inspire sa akin na maging guro, yun po siguro yung mga tita ko. Lumaki po kasi ako sa pamilya ng mga guro. Hindi po guro yung tanay at tatay ko, pero yung mga tita ko po na madalas kasama namin sa bahay ay mga guro. So growing up, kinalakihan ko po na nakikita silang nagka-class record, pumapasok sa school at nagtuturo. So habang lumalaki, ganun din po yung gusto kong gawin. Kapag weekends, nung bata ako, lagi ko pong iniimbita yung mga kaibigan ko sa bahay namin para maglaro kami ng teacher-teacheran. May sarili din po akong class record. So ganun po yung childhood ko, ganun po yung konteksto na ginagalawan ko. At naniniwala po ko na yung mga pangarap natin bilang bata at even hanggang ngayon na matatanda na tayo ay nakaangkla dun sa konteksto na ginagalawan natin. Pero isa po siguro talaga dun sa nag-inspire sa akin na ipagpatuloy yung pagiging guro ay si Teacher Sabrina Ongkiko. Sobrang nakaka-relate po kasi ako dun sa story niya. So graduate po siya ng Ateneo de Manila University at dapat magme-medicina siya pero pinili niya maging isang public school teacher sa Quezon City. So nakita ko po kasi yung sarili ko sa kanya in a way na ever since po talaga gusto kong maging guro. So while I was growing up, sa tuwing tatanungin ako kung ano yung gusto kong maging, yung laging sagot ko ay gusto ko pong maging teacher. Pero sa tuwing ito yung sagot ko, laging may pagkalungkot at dismaya dun sa mata nung nagtanong. So parang bakit teacher lang? Bakit sayang yung talino mo? Sayang naman na nag-UP ka hanggang sa umabot nga po na hindi ako nag-take ng education nung college sa takot sa sasabihin ng iba. Pero heto po tayo ngayon, nakapagturo na ng 3 taon sa public school, naging lisensyadong guro na at nakapagkakatapos lang ng master's degree sa education. At wala man sa loob ng classroom ngayon, patuloy pa rin po tayo naglilingkod sa larangan ng edukasyon sa pamamagitan ng Sikat Aurora. Talking about that, RJ, yung Sikat Aurora, anong nag-udyok sa'yo para buuin ang non-profit organization na ito? Please tell us more about your advocacy.
It was during the pandemic po talaga, Miss Dayan. So, nung August 2021 po, may mga sariling inisyatiba po ako nung kasagsagan ng pandemya na related pa rin sa education. Tapos, napansin ko po na parang ang daming kabataan yung gustong maging bahagi. So, nagkaroon po kami nung Abot Ko Ang Libro Project. Yun po yung kauna-unahan namin programa nung pandemic kung saan pumupunta kami sa mga isang komunidad ng 5 Sabado tapos magso-storytelling session lang po kami sa mga bata tapos may libreng snacks na rin sa kanila. So nagsimula lang po ito nang mayroon kaming 10 volunteers tapos napansin namin na bawat linggo ang daming kabataan talaga yung gustong maging bahagi. Kaya po nabuo yung Sikat Aurora. Tinawag po siyang Sikat Aurora kasi pagbibigay-pugay po siya dun sa pagsikat ng bagong mukha ng volunteerismo sa lugar kung saan sumisikat ang araw, sa Aurora. So basically po, yung Sikat Aurora, it's an organization of, for, and by the youth of Aurora. Isa po itong platform para sa mga kabataan ng Aurora na maging bahagi ng pagbabago sa ating lipunan sa pamamagitan ng volunteerismo. So ngayon po, mayroon na po kaming humigit kumulang 200 youth volunteers na namobilize sa probinsya na siyang tumutulong dun sa pagsasagawa po namin ng 3 naming main programs sa organisasyon na umiikot din po dun sa 3 naming pillars. So yung education, environment, at active citizenship. Nabanggit mo yung 200 youth volunteers, ano? Kung may gustong mag-volunteer dito sa Sikat Aurora, ano ba yung mga gagawin nila? What can they expect when they join this organization and help you in your advocacy? Well, yung mga volunteers po namin, napakalaking parte po ng papel na ginagalawan po nila sa loob ng organisasyon. Katulad po nung sinabi ko kanina, yung Sikat Aurora po ay isang organisasyon ng mga kabataan para sa mga kabataan ng Aurora. So yung mga youth volunteers po namin, they're the heart and soul of Sikat. Sila po yung nagdadala ng buhay at kulay dun sa bawat proyekto na aming isinasagawa. Sila po yung parabang kamay, muka, mata at puso ng Sikat Aurora. So, for example, kapag meron po kaming Abot Ko Ang Libro project, sila po yung mga ate at kuya na magbabasa ng mga story dun sa mga batang kasama namin sa komunidad. Kapag meron naman po kaming project dun sa environment po namin, yung Ang Batang Hali program, sila naman po yung magfa-facilitate ng mga environmental learning session. So, sila po actually lahat. Kaya kung wala po yung mga youth volunteers na to, wala rin pong Sikat Aurora. In terms of pagsali naman po, simple lang po at libre po yung proseso namin since we are a volunteer-based and non-profit organization. At gusto din po namin na bukal sa loob yung pagsali. At unang-una, ang kailangan lang po, syempre residente po kayo sa kahit anong sa 8 munisipyo sa probinsya ng Aurora. Pangalawa, kailangan po nilang maka-attend ng at least 3 Sikat events para maging official member. And lastly, of course, dapat may passion for volunteerism. So yun lang po, simple at libre po talaga. RJ, paano ka nila makukontak sa mga gustong sumali sa iyong organization? At saka mensahe mo na rin sa ating Yes, mga kabataang Pilipino. Go ahead. Yes po, pwede po nila kaming i-search sa Facebook. So i-search lang po nila yung Sikat Aurora at also sa Instagram. So pwede nyo lang po kaming magpadala po kayo ng mensahe at may magre-reply po sa inyo doon kung nais nyo man po maging bahagi ng Sikat Aurora. At siguro kung yung mensahe ko po para doon sa mga kabataang nangangarap na maging guro o tumulong sa mga kabataan, siguro wag po tayong matakot magsimula ng maliit. So don't be afraid to start small. Kasi ito po yung laging paalala ko dun sa mga kabataang nangangarap na maging guro o kahit anumang profesyon o yung mga gustong tumulong sa iba. Kasi yung bawat tagumpay at malaking pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Hindi kailangan agad na malaki yung makakita ng malalaking resulta. Mahalaga yung dedikasyon, tiyaga at puso dun sa ginagawa mo. So, at sa karanasan ko po sa Sikat Aurora, nakita ko po kung paano yung maliit na hakbang tulad ng mga simpleng pagtuturo namin sa isang komunidad, sa isang liblib na lugar, ay nagbubunga ng mas malaking pagbabago sa buhay ng mga kabataan. Yung bawat bata po natuturuan namin, yung bawat batang napapakinggan po, ay nagiging bahagi ng mas malaking kwento ng pagbabago. So, yun po siguro, don't be afraid to start small. Well, thank you very much, RJ Belen. And again, congratulations. Saludo ako sa iyong advocacy ang ginagawang ito. Maraming salamat, RJ. Salamat po, Miss Dayan.